Hello guys! Welcome back to Travel YOLO, and for today's vlog ay ang ating third day here in Bacolod City. So bago tayo mag-start ay balik na natin ang ating expenses calculator with our previous day expenses amounting to 6,434 pesos. Around 10 AM nang umalis ako sa kondo para puntahan ang The Ruins. Isa ito sa mga must-see tourist spots sa Negros Occidental. Hey guys! Good morning! So tanghali na naman ako nagising. Kaya tanghali na naman ako nakalabas. Kaya sobrang init na. Hindi ako nagreklamo sa init guys. Mas maganda na to kaysa maulan. And actually guys, dito sa Bacolod, parang hindi pa ako naka-attend before ng Mascara Festival nang hindi umulan. Parang ngayon lang yata ako makaka-attend ng Mascara na na mainit. Sana hanggang weekend talaga tong init na to. So dahil hindi pa ako nagbe-breakfast and mag-11 AM na pala guys. So magba-brunch tayo dito sa Ayala Mall. Okay, so konting lakad lang. Ito na yung Ayala Mall. Nasa tapat lang kasi siya ng condo. Ayun yung Amaya Steps. So kung magbubook kayo ng Airbnb dyan sa condo nila, very accessible tong mall na to. Tatawid ka lang. So meron akong hanaping kainan dito sa Ayala Mall. Nandito lang siya actually sa open air nila na part ng mall. Eto. Ayan, mga bukas na. So meron kasi akong nakainan dito dati na pangalan yata yun ay Kansi. Para siyang combination ng bulalo and sinigang. Ang sarap nun guys. Ayun, ito. Eto guys. Hello po, good morning. Ito pong Kansi. Beef Kansi. For dining, sir? Yes po, for dining. So kaya after few minutes ay na-serve na ang aking order. Guys, ito na in-order nating Kansi. Beef Kansi for 279 pesos. And grabe guys, sobrang dami niya. Ayan. So, ang laki niya ha. Ito yung kamay ko oh. Ito yung mangko. Ganyan siya kalaki. So, for me, good for 2 persons to kung lalaki. Pero kung babae, kaya to ng mga 3 to 4. Lalo na kung di naman talaga malakas kumain at saka nagda-diet. So, kaya to sa mga 3 to 4. Ang sarap guys. Ito yung na-miss ko dito eh. Sarap. Guys, di ba sabi ko kanina madami to, baka hindi ko maubos. Pero mukhang mauubos ko siya. Ayan. So, ubos na yung aking rice. Ito na lang ang natitira. Konti na lang to. Actually parang puro sabaw na lang yan. Lahat ng meat ay nakain ko na. After masatisfy ng cravings ko sa beef Kansi ay dumiretso na ako sa sakayan ng jeep. Alright, so tapos na tayo guys pag brunch. Ngayon naman hanapin ko na yung sakayan papunta sa The Ruins. Sa tapat ng Ayala Mall ay kailangan nyo lang tumawid at sumakay ng jeep na dadaan sa Talisay Bacolod Jeep Terminal. Kuya, dadaan ng Ruins? Ruins po? Ah, okay. Dadaan po kayo doon? After approximately 15 minutes ay narating ko na ang terminal. Dito ay nakagawa ako ng isang malaking pagkakamali nang sumakay ako sa jeep instead na tricycle. OMG guys,
So nakababa na ako dito sa kanto papuntang The Ruins. Ito yung papunta doon. Ito naman yung highway. Ayan ang sabi ni Kuya, dito daw may terminal ng tricycle. Sakayan. Wala namang terminal ng tricycle dito. So I guess dapat dun sa mismong terminal na yun, sumakay na ako dun ng tricycle, hindi jeep. So hindi ko alam kung paano ako pupunta ng The Ruins ngayon guys, kasi wala namang sakayan dito. Habang nakatayo ako sa kanto ay may napadaang Good Samaritan na nakamotor. And na-sense niya ata na wala akong masakyan, kaya pinasakay niya ako. Isang bait ni Kuya, papasakay niya tayo. Doon din po kayo dadaan? Doon kayo tatrabaho. Nice. Buti na lang talaga at may nagpasakay sa akin dahil hindi pala totoo yung sinabi ng jeepney driver na may terminal ng tricycle sa kanto papuntang The Ruins. Hindi ko naman first time pumunta dito pero usually ay naka-grab car ako. Ngayon lang talaga ako nag-commute para ipakita sana sa inyo kung paano magbiyahe, yun nga lang ay pumalpak naman. Thank you so much. Ano pangalan mo kaya? Ha? Derek. Okay, thank you. Pagdating ko sa Ruins ay nagbayad na ako ng entrance fee worth 150 pesos. Eto guys yung mga rates nila. Morning po. Isa lang po. Alright guys, so nakapasok na tayo, nakapagbayad na tayo ng entrance fee. So sa adult, 150 pesos. So thank you so much ulit Kuya Derek sa paghatid sa akin dito. Tama-tama pupunta rin pala siya dito banda kasi dyan lang yung work niya, malapit dito sa The Ruins. So lesson learned guys, kung pupunta kayo dito, dun sa terminal na sinakyan ko ng jeep, dun na kayo sasakay dapat ng tricycle. Kasi kung sasakay pa kayo ng jeep tapos mag-aabang kayo ng tricycle doon sa kanto papunta dito sa The Ruins sa loob, walang masyadong dumadaang tricycle. And kung meron man, may sakay na. So hindi nyo rin alam kung makakasakay kayo kasi baka puno, 'di ba? So doon na kayo sumakay ng tricycle. I don't wanna go out on my own. Maybe we could stay and make a home. It's written on my heart and in my soul. You're the one good thing. And I don't think I've ever been so low. 'Cause losing you was worse than losing hope. And baby, I could never let you go. You're the one good thing I know. Pagpasok ko sa side entrance ay nagsisimula na ang tour headed by the famous tour guide, Roger. Ayun, nandito si Roger. It means inside of that small arch window is kusina nila noon, but I'm proud to say, kwarto na ngayon. This was original from Spain, and they call this Machuca tiles, the hardest, the famous, and the most expensive tiles during that time. By the way, if you notice, the mansion has 3 entrances. The main entrance, the side entrance, and the back entrance. Main entrance is intended for their visitors only. Side entrance is for their children. Back entrance is for their servant. So alam na kung saan kayo pumasok kanina. Servant here. Okay. Saan ba kayo dumaan? Side. Okay, so Children. The feeling is mutual. And let's stop our first again. By the way, isa sa mga nagpapatibay ng structure ng bahay na to. Okay, everyone, I want you to try this. Try to run your hands to the posts and walls of the mansion and you will feel like a marble or napakakinis niya. Try yung hawakan. Sabi nila, bakit daw ganyan kakinis?
Eh, ikaw ba namang araw-araw kung pahawakan dahil malakas naman dito, malakas naman kayo sa akin. Sino ba ako para pigilan kayo? Makinig kayo, kaya hindi kayo umakyat. Pero hindi na kayo pwedeng bumaba. Dito nag-enjoy ko lifetime doon. Lahat ang pinapakat ko yung mga problema. At least my choices. Questions? Yes, sir. Tisa po, freaks, yung original roof niyo po. Paano siya nasira? Yung nag-hold doon, sir, kahoy. Yung nasunog yung kahoy, bumagsak rin. Ang mga yes po. Okay. Yung bubong that was 5 years, alam niyo kung bakit pinilagyan namin ng bubong? Kasi every tanghali, sobrang init dito. Direct sabi, so sobrang init, ako yung tama na naiwan sa sunog. All the chandeliers that you can see right now. Grabe yun. Sobrang... That's our newly built. Not exclusively na magagamit ng mga nag-e-events dito. Kami na nag-e-event sa tubuhan naman. Kaya sa loob. After ng masayang tour with Roger ay naglibot muna ako at nagpicture-picture. Kahit ilang beses na ako nakapunta dito ay hindi ko pa rin mapigilang humanga sa ganda ng architectural design ng mansyong ito. By the way, ang The Ruins nga pala ay located sa Talisay City, Negros Occidental. May mga turista kasi na nag-aakala na parte ito ng Bacolod City. Although halos nasa border lang naman ito ng Talisay at Bacolod, ay mas okay pa din na alam natin kung saan ito exactly located. After kong maglibot ay pinuntahan ko naman ang kanilang cafe para magmerienda. Ito ang kanilang menu. Umorder ako ng cheese sticks and buko shake for 280 pesos. Habang kumakain ay tanaw mula sa cafe ang napakagandang view ng The Ruins. Alright, so tapos na tayo magmerienda dito guys. Pagka-exit ay may mga nag-aabang na tricycle sa parking area. 150 pesos ang binayaran ko hanggang terminal. Medyo mahal siya dahil mag-isa lang ako, pero kung may ka-share kayo sa ride ay hati-hati na kayo sa 150 pesos. Reminder lang ulit guys, dito sa terminal na to kayo sasakay ng tricycle kung pupunta kayo sa The Ruins. No need sumakay ng jeep dahil fake news yung sinabi ng jeepney driver kanina na may terminal ng tricycle sa kanto. Landmark pala nito ang katapat na Ceres Bus Terminal. Mula dito ay sumakay ako ng jeep pabalik sa Ayala Mall. 12 pesos ang pamasahe. Pwede dadaan kayo ng Ayala Mall? Ayala Mall? Ito ba? Alright, so balik lang tayo guys sa condo kasi nakalimutan ko mag-transfer ng files kagabi, so na full memory yung phone ko. Hindi ko tuloy nakuna ng video kanina ng buo si Roger, sayang. Pero I think ano na din yon, advantage na din yon para sa inyo kasi at least kapag nagpunta kayo ng The Ruins, kung lalo na kung first time nyo tapos marinig nyo si Roger, adi hindi na spoil yung mga jokes niya kasi sobrang nakakatawa siya. Pero actually ilang beses ko na napanood yun pero tawang-tawa pa rin talaga ako kahit alam ko na yung mga joke niya. Pagdating sa Ayala Mall ay naglakad na lang ako sa loob ng mall para aircon. Nag-exit na lang ako sa opposite side. Alright, nandito na tayo guys sa condo. Nagpahinga muna ako sa kwarto at nag-transfer ng files from phone to external storage. Hey guys! So tapos na tayo magpahinga. Ngayon naman ay lalabas muna ako, gagala tayo sa downtown. 5:34 PM nang mag-decide akong pumunta sa Lacson Street.
Pagdating ko sa Lacson ay sobrang alive na ng lugar. Marami na mga booth ang nag-open. May food bazaar na din kaya pwede ditong mag-dinner. Marami na ding mga magtotropa, pamilya at mga turistang gumagala kaya mas ramdam ko na ang festivity ng Mascara Festival. Honestly ay isa ang Bacolod City sa may pinaka-alive na street party. Marami silang mga stage na nilalagay sa kahabaan ng Lacson Street. So hindi ka mauubusan ng pupestuhan lalo na kapag gusto mong pumarty. Bukod pa dyan ang mga local bands na talaga namang sobrang gagaling kumanta. Kaya kahit solo ko sa adventure na to ay talaga namang napapasabay ako. Nang magutom ako ay nag-decide na akong mag-dinner. Umorder ako ng chicken inasal, barbecue, isaw, and rice for 115 pesos. Pumwesto ako malapit sa stage para kita ko pa rin ang banda habang kumakain. After kong mag-dinner ay naglakad-lakad ulit ako sa kahabaan ng Lacson Street. Habang gumagabi ay mas dumadami ang mga tao. Mas marami na din ang mga open na booth at ang iba ay may mga pa-games pa. Bago bumalik sa kondo ay bumili muna ako ng midnight snack sa 7-Eleven. So that's it guys for my third day here in Bacolod City. Stay tuned guys dahil marami pa tayong gagawin dito sa Bacolod. Thank you so much guys for all your support. Please like and subscribe.